Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat mga tagapanood at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, medyo malungkot yung gagawin nating reaction video dahil ito'y kaugnay sa isang senior citizen na maalam sa mundong ibabaw dahil lang sa pagpila ng mga ayuda na yan na gustong ipamigay ng nasa gobyerno, ng mga politikong tumatakbo sa politika ngayon. Yan na nga po yung sinasabi ko eh. Bibigyan niya ng ayuda kasi pahirapan naman pumila para lang makuha yung ayuda na yan. Hindi po ba tayo natututo mga tagapanood? Diba? Kung gusto talaga nilang ibigay yung ayuda na yan, ibigay nila ng maayos, sila mismo pumunta sa bahay. Di po ba mga tagapanood? O kaya maglagay sila ng lugar na medyo hindi naman mahihirapan yung tao. At unahin nila yung mga senior citizen. Diba? Kung mayroon silang mga sistemang maganda, hindi po sana mauuwi sa kawalan ng buhay nitong senior citizen na to mga tagapanood. Nangyari po ito sa Laguna. Sa mismong pagbibigay ng ayuda nito ni Dan Fernandez na muling tumatakbo bilang kongresista sa lalawigan ng Laguna. Mga tagapanood, alam naman po natin kung kanino nakalinyada ito eh, kaya marami silang paayuda. At ito nga, naresulta mga tagapanood, isang senior citizen po yung namaalam dahil po na heat stroke sa pagpila dyan sa paayuda nila. Kaya wag na natin patagalin to mga tagapanood. Simulan na natin yung ating reaction video at galing po to sa channel ni Showbiz Fanatic. Nasa description po yung link na kanya channel. Bisitahin lang po para makapanood kayo ng mga balita patungkol sa politika. At wag din po kalimutan dito na mag-subscribe po sa ating channel. Kaya panoorin na natin to at sama-samang magbigay ng ating mga reaction at opinion. I-comment nyo po sa comment section, pag-uusapan natin yan at pupusuan. Hindi magsisinungaling ang ebidensya, lalo't nang dahil sa ayuda, namatay ang isang lola. Hustisya at katarungan ang sigaw ng mga taga-Laguna kay Congressman Dan Fernandez matapos isisirito ang di umano'y pagkamatay ng isang senior citizen nang dumalo ito sa ayuda ng kongresista. Ayon sa full report mula sa balita, isang senior citizen ang nasawi matapos ma-heat stroke habang nakapila sa programang inorganisa umano ng mga taga-suporta ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez sa Cavinti, lalawigan ng Laguna kamakailan. Ayon sa Facebook page na Laguna News Update Today, nabatay umano sa salaysay ng ilang saksi ay nagsimula umanong makaramdam ng pagkahilo at pananakit ng dibdib ang matanda bunsod ng kakulangan ng ventilasyon sa lugar. Ilang sandali pa raw ang lumipas ng tuluyan ng matumba at mawalan nito ng malay. Idineklarang dead on arrival ang nasabing matanda na sinubukan pang maitakbo sa ospital. Base sa ulat ng local news outlets, ang biktima ay kinilalang si Zaida, 69 years old, residente ng barangay Layasin. Ayon umano sa mga kaanak ng biktima, nagpunta raw sa nasabing programa ang matanda matapos itong malaman na mula sa umano'y kaalyado ni Fernandez na mamimigay raw ng ayudang pera ang nasabing mambabatas. May ilan daw ang nagsasabing pinangakuan umano sila na makakatanggap ng 2,000 piso, ngunit nasa 500 lamang daw ang kanilang unauuwi matapos ang umano'y ilang oras sa paghihintay. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Fernandez hingil sa nasabing insidente. Sinubukan din ng balita na kunin ang panig ng mababatas, ngunit wala pa itong sagot. Bukas ang balita sa kaniyang panig. Unquote. Tapos kumalat ang balitang ito, tila nagtataka hindi lamang ang mga taga-Laguna kundi maging ang ilang mga netizen na nakabasa ng news report mula sa Laguna News Update Today. Ayon sa kanila, bakit raw tila hindi inilalabas sa media ang nasabing report na tila may namatay na isang senior citizen nang dahil lamang sa pagpila nito sa ayuda ng kongresista. Ayon sa shocking revelation, news blackout raw ang nangyari at di umunay hindi pumayag ang ilang mga taong sangkot sa insidente na kumalat ang nasabing balita dahil tila kahihiyan raw ito ng kongresista na tumatakbong gobernador ng Laguna. Gobernador po pala ang tinatakbuhan nito ni Dan Fernandez sa Laguna mga tagapanood at hindi po kongresista. Medyo tumaas po yung gusto niyang makuha sa politika
Well, pangarap niya po sigurong hawakan ng buong Laguna, mga tagapanood. Ganun kataas yung gustong marating nito ni Dan Fernandez. Pero kung ganun, gaano kataas yung gusto niyang marating, ganun din yung pagbagsak niya, ganun din kataas yung pagbagsak niya. Ang hindi ko maintindihan, mga tagapanood, bakit nila pinipiling in-news blackout yung nangyari? Totoo naman nangyari yun na merong nawala ng buhay dahil dun sa kagagawa nilang paayuda. Tapos malaking pera daw ang makukuha, tapos pagdating sa mga nakakuha ng ayuda, biglang bumaba na lang from 2,000 ba yun mapupunta sa 500, diba? Ang tanong, asaan yung iba nun, po ba? Pwede bang sinabi lang na 2,000 pero 500 para lang linlangin yung mga tao? O pwede rin naman, mga tagapanood, na kinikbak nila yung 1.5 doon, na binigay lang nila yung 500 doon sa mga taong pumila. Di ba malinaw na panloloko? Dapat po kasi, mga tagapanood, hindi na tayo nagpapaloko sa ganyan, hindi na tayo nagpapagamit. Kung magbibigay sila ng pera, dapat yung madaling pamamaraan na lang. O di kayo lista mo yung pangalan dyan, kuha ka ng GCash number, i-GCash nyo. Di ba? Hindi na pipila, mga tagapanood. Kung gusto nilang magbigay, hindi yung pipila pa ron sa initan, napakatagal naman makuha yung pera, wala naman silang binibigay na libreng tubig. 'Di ba? Ginagawa nilang, alam niyo yung mga gutom na isda sa dagat or sa pispan, mga tagapanood, na nagaantay ng hagisan ng pagkain. Parang ganun yung ginagawa po nila sa mga tao Ginagawa nilang gutom din sa paayuda nila. Tapos anong mangyayari? Hindi naman nila tinutuloy yung pagbibigay ng ayuda sa tamang halaga na sinasabi nila. Diba? Malinaw po na panloloko lang at ginagamit lang nila yung paayuda na yan para makahikayat ng maraming tao na iboto sila. Nako, mga taga Laguna, mag-isip-isip po kayo kung yung mananalo na yan. Ngayon pa nga lang na hindi pa nakaupo yung bagbigay ng ayuda, pahirapan na. Ano pa kaya kung nanalo yan? Baka sobrang pahirap ang mangyayari sa probinsya ng Laguna. Kaya wag po kayong papaya, wag niyo pong bigyan ng pagkakataon na maupo yan bilang gobernador yan, di ba? Tingnan niyo na lang po yung sakripisyo nung matanda. Siguro panahon na rin po nagsasabi sa inyo dyan, sa mga Laguna, yung pangyayari na rin yan ang nagsasabi na pumili kayo ng maayos na leader dyan po sa inyong probinsya. Ay mismo sa isang Facebook page ng Laguna News Update Today, media blackout. Ipinag-utos si Dan Fernandez matapos mamatay ang isang senior citizen sa vote buying sa Cavinti, Laguna. Ilan sa mga netizen ang tila hanggang ngayon nananawagan ng klarifikasyon patungkol sa balitang ito dahil nakakapagtaka nga araw na tunay na hindi pa naglalabas ng kahit anumang statement ang kongresista ng Santa Rosa na si Dan Fernandez na tumatakbong governor ng probinsya ng Laguna. Buwelta ng ilang netizens online, ito raw ba ang karma ng kongresista dahil bukod sa pagpirma nito sa impeachment ni VP Sara, kilala raw ang mambabatas sa tila pagtuligsa hindi lamang sa Vice Presidente maging sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Narito at panoorin ang reaksyon ng taong bayan kung saan nanawagan na dapat raw ay may managot sa pagkamatay ng isang lola na pumila ng dahil lamang sa ayuda. Panoorin ang full video! India, mga kababayan, na di umano ay ipinag-utos ni Congressman Dan Fernandez ang media blackout matapos magorgor po ang isang senior citizen dahil di umano dito sa vote buying na ginagawa nitong butihing congressman. Ito po ang balita, mga kababayan. Lilinawin ko lang bago ko po ito tuluyang basahin. Ako po'y nagbabasa lamang. Ito po'y ipinost ng Laguna News Update Today. Baka kasi sabihin ng mga yan, mga kababayan, nagpapakalat tayo ng fake news. Lilinawin ko lang, hindi po ito galing mismo sa akin. Ako'y nagbabasa lang na rin balitang areha. O kung meron man kayong ipapatawag, hanapin nyo yung admin itong Laguna News Update Today. Nang mapatawag dyan sa TRICOM,
pag kung sino-sino mga vlogger ang ipinapatawag at pinaparatangan ninyo na gumagawa ng fake news. Yari na mga tagapanood. Vlogger na naman nasisisihin na nagsasabi ng fake news. Samantalang kung ano yung lumalabas ng mga balita dyan, eh yun lang naman din yung nire-report ng mga vlogger at ibinabahagi doon sa mga sumusubaybay sa kanila. Well, ang mga pinagbibintangan lang naman na nagpe-fake news daw di umano mga tagapanood, eh yung kumakalaban sa administrasyon ngayon, lalo na dyan sa kumakalaban sa Tuwadcom na kasamahan o pinamumunuan nito ni Romualdez kasama yung mga tuklaw na mga makakaliwang grupo, mga tagapanood. Tapos tatawagin sa Kongreso, tapos pag hindi nagustuhan yung sagot, ipapakontem. Buti na lang magaling yung mga vlogger, hindi sila pumunta ron, mga tagapanood. Sana kung lahat naman ng vlogger ay iniisip nila nagpipake news, di sana lahat pinatawag, hindi yung bakit yung supporters lang ng mga Duterte yung pinatawag nila. So magandang gawin pa ng Tuwadcom, imbestigahan to yung paayuda ni Dan Fernandez na nauwi nga sa pagkawala ng isang lola na senior citizen. Yun ang atupagin nila, yung pagpapaayuda na pinapahirapan yung mga tao, yun yung imbestigahan nila, hindi yung kung ano-ano yung iniimbestigahan, mga tagapanood. Sila dapat yung usigin ngayon ng Tuwadcom. Unahin nila to si Dan Fernandez. Ayan, dyan pa siguro. Kapag ginawa nila yung ganyan, baka matuwa sa kanila yung taong bayan na talagang yung serbisyo nila ay para talaga sa mamamayang Pilipino at hindi yung sa personal lang nilang interes para sa kanilang political career. So yun lang po mga tagapanood, no? May nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.